So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Pasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 15, 2025 and our topic is all about ano ang kahulugan ng Yahweh Nisi. So, ang Yahweh Nisi ay nangangahulugang ang Panginoon ng aking bandila. Tinawag ito ni Moises pagkatapos manalo ang Israel laban sa mga Amalekita. Dahil ang tagumpay ay dumating habang nakataas ang kanyang kamay, isang tanda na ang Diyos mismo ang nagbibigay ng panalo. So sa Bible times, ang bandila ay sumimbolo ng presensya, proteksyon at tagumpay. Kaya ay pinapakita nito na si Yahweh mismo ang ating tagumpay. So sa bagong tipan is tumuturo ito kay Kristo na itinataas sa krus na nagbigay ng tunay at panghabang buhay ng tagumpay laban sa kasalanan, kamatayan at dyablo. So our Bible readings for today is all about Exodus chapter 17 verse 11 to 15 ASND version. Habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinaba niya ito, nananalo ang mga Amalekita. Pagod na si Moises, kaya kumuha sila ng bato at pinaupo siya roon. Hinawakan ni na Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, si Aaron sa isang tagiliran at si Hur sa kabila, at nananatili itong nakataas hanggang sa lumubog ang araw. Kaya natalo si Joshua at ng mga tao niya ang mga Amalekita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito sa isang aklat bilang mahalagang paalala at ipaalala mo ito kay Joshua. Pagkatapos nagtayo si Moises ng altar at tinawag itong Yahweh Nisi, na ang ibig sabihin ay Panginoon ang aking bandila. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is we fight from victory, not for victory. So, hindi tayo lumalaban para makamit natin yung tagumpay. Dahil si Jesus ay nagtagumpay na sa krus. So, dahil dito, bawat laban natin ay hindi base sa takot, kundi sa tiwala sa natapos na gawain ni Kristo. So, hindi panalo ang hinahabol natin, panalo na ang pinanghahawakan natin. Second is our battle cry is Soli Deo Gloria. So, lahat ng tagumpay na mayroon tayo ay para lamang sa kawalatian ng Diyos. Hindi natin inaangkin ng anumang galing, lakas o merito, dahil siya ang dahilan ng lahat ng panalo. So, ang sigaw ng puso ng bawat Kristyano ay sa Diyos lamang ang kapurihan. And lastly is Nisi points to the cross of Christ. So, ang tunay na bandilang itinataas natin ay ang krus ni Kristo na nagbigay ng kaligtasan at bagong buhay. So, sa krus nagwasak ang kapangyarihan ni Satanas at doon nagsimula ang ating tunay na kalayaan. Kaya kahit sa pinakamahirap na laban, ang krus ang nagpapaalala na hindi tayo natatalo. Dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is fight under the banner of Christ. So, syempre gawin natin una ang pinakamataas si Kristo sa bawat desisyon, laban at season ng buhay natin. So, kapag siya ang bandila mo or natin, hindi tayo matitinag kahit kaano kahirap ang sitwasyon. Second is face your Amalekites with courage. So, ang Amalekites sa buhay ay maaaring problemado, tukso o taong nagpapahina sa atin. So, dapat natin itong harapin kasama si Kristo or ang Diyos. So, hindi natin kailangan ng lakas lang natin dahil sapat na ang presensya ng Panginoon. Tandaan, kung kasama natin si Yahweh Nisi, hindi tayo kailanman nag-iisa. And last is focus on the Lord, our Yahweh Nisi. So, kapag nakapokus tayo kay Kristo, hindi tayo matatalo ng takot, doubt, or discouragement, dahil mas nakikita natin ng Diyos kaysa sa problema, kaya mas nagiging matatag ang pananampalataya natin. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can we practically live victorious Christian life. So, for me, mabubuhay tayo ng may tunay na tagumpay bilang Kristyano kapag araw-araw tayong umaasa sa ginawa ni Kristo sa krus at hindi sa sarili nating lakas. So, dapat practical natin itong nakikita sa patuloy natin na pagdarasal, pagsunod sa Diyos kahit mahirap at pagharap sa mga laban na may buong tiwala na kasama natin si Yahweh Nisi. So, kapag ginawa natin ito araw-araw, is hindi lang natin alam ang tagumpay dahil namumuhay tayo sa tagumpay na ibinigay ni Kristo. So, natutunan ko sa devotion na ito na ang Yahweh Nisi ay hindi lang pangalan ng Diyos, kundi paalala na siya ang ating tagumpay sa bawat laban. So, dapat hindi tayo mabuhay na parang talunan dahil ipinakita
krus na panalo na tayo kay Kristo. So, ipinapangako natin na mamuhay tayo sa ilalim ng kanyang bandila, may tapang pananampalataya at pagsuko sa kanyang kalooban. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang aming Yahweh Nisi, ang aming bandila, tagapagligtas at tagumpay. Lord God, turuan mo po kami na hindi lumaban gamit ang aming sariling lakas, kundi tiwala sa krus ni Kristo na nagbibigay ng tunay na panalo. Lord God, palakasin mo po ang bawat laban, palalimin ang aming pananampalataya at patatagin kami na lagi kang unahin at sundin sa pangalan ni Jesus. Amen.